PBA Moto Club versus PBA All-Star. Lalaban ang JJ Helter ba no hindi? PBA Moto Club at PBA All-Star. Posible nga kayang magkaharap sa isang exhibition game? At sino-sino nga ba ang mga nangungunang lokal sa statistics ngayong PBA Commissioner's Cup? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga paps, pero bago ang lahat, please like the video and subscribe na rin kayo for more PBA updates. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Sa isang masayang usapan, nabuo ang isang lineup na talagang mapapaisip ka. Isang kombinasyon ng mga veteranong scorers at mga solid na role players na kayang makipagsabayan sa current lineup ngayon ng PBA. Ganyan inilarawan ni Rico Meyerhofer ang lineup na meron sa PBA Moto Club. Sa una ay parang biruan lang, pero habang tumatagal ay nagiging seryoso na. Kaya raw nilang tapatan ng ilang PBA teams at kahit may halong biro ay ramdam mo yung kumpiyansa nila. At nagpahiwatig din sila kay Commissioner Willie Marshall na anytime ay ready daw sila. Pero kaya nga ba talagang makipagsabayan ng PBA Moto Club sa mga current teams ngayon sa PBA? Kung titignan natin sa experience ay lamang sila. Sa basketball IQ ay lamang din sila. Pero pagdating sa bilis at kondisyon ay siguradong lamang talaga ang mga PBA players ngayon. At ang naiisip ni Rico Meyerhofer na maging first 5 ay si JJ Helterbrand, James Yap, Ranidel De Ocampo, Kirby Raimundo at Mark Pingris. Kaya naman kung pagbibigyan sila ni Commissioner Willie Marshall ay maaari daw nilang ganapin ang kanilang exhibition games sa parating na All-Star Games sa susunod na taon. Magandang idea din to mga paps dahil isipin mo na lang old school versus new school, experience versus athleticism. At syempre huwag din natin kakalimutan na hindi lang basta-basta former PBA players ang mga nasa Moto Club dahil ang ilan sa kanila ay mga former PBA MVPs at karamihan ay nasa Hall of Fame na. Kayo mga paps, ano sa tingin nyo? Kaya bang manalo ng PBA Moto Club laban sa PBA All-Stars? At kung ikaw ang papipiliin, sino ang magiging first 5 mo sa PBA Moto Club? At kung sino ang gusto mong makalaban nila sa PBA All-Star? Comment down below at babasahin natin yan. Sa conference na pinag-aharian ng mga naglalakihang imports ay hindi rin magpapahuli ang mga locals. At narito ang mga nangunguna pagdating sa scoring. Si Jerick Ahamnisi na number 1 pagdating sa scoring na may 23.75 points per game. At dahil sa maganda niyang performance ay nasa ikalawang pwesto ngayon ang Terra Firma kasunod ng Rain or Shine Elasto Painters. At hindi rin magpapahuli ang pambato ng Barangay Ginebra na si RJ Abarientos na halos dikit lang ang scoring kay Ahamnisi na merong 23.67 points per game. Si Abarientos din ngayon ang number 1 sa assist to turnover ratio. Ibig sabihin ay maganda ang mga decision making niya at mga playmaking. Nasa ikatlong pwesto naman si Robert Bolick ng NLEX na merong 22 points per game. At kung mapapansin nyo mga paps ay puro mga gwardya ang mga nangunguna ngayon sa statistics. Isang indikasyon na hindi lang basta mga imports ang kayang bumuhat sa isang team, kundi pati ang mga locals din. So ayun, that's it for now mga paps. Please like the video and subscribe na rin kayo for more PBA updates. This is Jel Pops TV. See you again para sa ating next video. God bless!